gusto ng ating Panginoon. Sabi nga sa awit 63 verse 5. 63 verse 5 ng awit, itong aking kaluluwa'y tunay na masisiyahan. Magagalak na tumawi ng papuring iaalay. Mas basta ng Diyos ng kanyang mga salita. Pwede na po tayo makapo sa mapagpalang gabi po sa bawat isa, maging ang mga nasa online po, mapagpalang gabi po. So, ang buhay daw Kristiyano ay masayang tunay. Amen. So, paano po? Kapag marunong tayong makontento, kapag marunong tayong masiyahan, talagang masayang tunay po. Diba? Sabi nga na inawit natin, kahit may problema at wala kang pera, di ba dapat? Masaya. So, ganyan ang buhay kapag na kay Jesus. So, laging may galak daw sa tuwina. Kaya nga lang, yun lang po ang problema sa iba, na pag walang pera, malungkot, hindi mo makausap ng matino pag walang pera, di ba? Alam na alam mo yung taong, pag wala siyang pera, init ang ulo sa kanya. Di ba? Di ba? Yun po yun di ba? Malungkutin na, magagalitin na, pagka wala na pong pera. Pero ano nga ba sabi sa mga ngaral 5:10? Ang taong nagbigay sa pera at Bilang daw, pagka tayo talaga nakafocus, doon tayo mahilig sa kaperahan, kung anong pagkakaperahan. Pag doon daw po tayo, hindi daw po talaga tayo masisiya. Kasi pag meron ka na, maghahanap ka na uli. Di ko ba kaperahan na naman, kung ano na naman. Yun po yun. But if we live with the Lord and for the Lord, we will be contented and satisfied. Yun po, kailangan. Bakit ako nabubuhay? Para sa Lord. Para maging satisfied po tayo, magiging masaya yung buhay natin, mas magiging ayapa tayo. Pag talagang ang sentro po natin ay ang Panginoon, na anuman yung kondisyon ng buhay po natin, sigurado po na ma-feel natin yung kagalakan, yung kapayapaan sa buhay po natin kasi nakasentro tayo sa ating Panginoon. At yun po yung last topic natin for this quarter. satisfied. Dapat ganyan po tayo. Ano po ba ibig sabihin ng satisfaction? Ito po yung state of being pleased and grateful sa anuman pong provision ng Lord, anuman yung ginagawa ng Lord sa buhay po natin, dapat nagiging kontento tayo, nasisiyan tayo. Bakit? Ito yung pagpapakita po natin ng pagpapahalaga, pagpapasalamat sa ginagawa ng Lord sa buhay po natin. Diba? Kasi pag hindi ka kontento, ibig sabihin, kulang yung binibigay ng Lord sa'yo. Kulang yung attention na binibigay ng Panginoon sa atin. Kaya dapat, ipakita natin na kontento tayo, masaya tayo, nagagalak tayo, anuman ang meron sa atin, satisfied tayo. Bakit? Sa Diyos galing. Ayan, diba? Kaya kung minsan, pag tayo yung nagkakanda kumahog sa trabaho, di tayo nasisiyahan pag konti. Kasi nagpakapagod ka na, tapos konti. Samantala ko na sa Lord ka, kahit konti. Hindi ka naman napagod. Alam mo sa Lord, kaya masaya ka. Hindi po ba? So yun po yung gusto makita ng Panginoon sa atin. Ano ba yung dapat natin ipagpasalamat sa buhay natin na ito na ginagawa ng Panginoon? Number 1, salvation, protection, provision. Di po ba? Guidance. Napakarami po kasi kumisan material na bagay ang hinahanap natin lagi sa Lord. Hindi natin nakikita yung mga mag-iingat ang Panginoon sa atin. Po, yun po yun. Sa araw-araw na ginagawa ng Panginoon sa atin, may mga pakinabang po lahat doon. Yung provision ng Lord, yung protection ng Lord, yung salvation ng Lord, hindi lang po yung physical, kundi pati spiritual. Damay po.
Amen po ba yan? Amen. So, huwag po natin hanapin daw yung ating kasiyahan, yung ating kaligayahan sa mga bagay na material, which is maiiwan naman na natin yan. Di ba? May madadala ba tayo pag tayo po ay wala, namatay na? Wala naman eh, yung pinagkakandahirapan mo masyado dito na nawawala yung focus natin sa Lord, dahil wala po lahat yun. Basahin po natin sa unang Timoteo 6:7-9. Tayo, 6 verse 7, wala tayong dalang once sa libutan. Wala rin tayong madadala once. Amen. Kaya dapat na tayong siyahan sa sarili. Verse 9. Ang mga nagnanasang yumaman ay naubos. Sino sa mga patarin sa kanila sa kamatayan at kapahaman. May dinadamit po pa tayo. Kumakain po ba tayo sa oras? Amen. Ilang beses? 3 times. Di ba? O 6 pa ako minsan. Pag hindi makatulog. Di ba? Hati-hating gabi na. May kumakalampag po sa kusina. Di po ba? So, paano mo masasabing hindi mabuti ang Diyos? Di po ba? Yun po, di ba? Yung mga nagnanasa daw na gano'n, ay nahuhulog sa tukso. Yun po yun po eh. Para ano, yun yung nagtutulak sa atin para tayo mapahamak. Yung sobrang pagmamahal natin sa mga material na bagay. So, dapat po, binabalansin natin yung buhay po natin. Yun po yung marami na tayong nakita na nawawala sa presensya ng Diyos, maging sa ministry, sa mga gawain, kapag po yung focus po ay nasa material na bagay. Kaya po, napapahamak po ang iba. Scam. Ang dami scam ngayon, di po ba? Paano nga ang hanap kapirahan? Yun po. Hindi tayo natututong masiyahan doon sa mga gawain ng Panginoon. So, dapat po nandun yung kasiyahan natin sa provision ng Lord. So, bakit po? Why do we need to be satisfied in life? Bakit nga ba? Kailangan natin na satisfied. Number 1. Because we have is more than enough to educate He is more than enough. Ang Diyos ay more than enough. So, para ano yun, magbigay niya lahat yung kailangan natin to satisfy us. Ang Lord lang po yung makakagawa niya. Pag nagbigay ang Lord, magugulat ka pa. Hindi mo ina-expect na bakit ganito ang dumating. Di po ba? Pag tayo po ay mapaghanap, laging kulang ang tingin natin. Kasi napapaghanap ko eh. Pero pag hindi po tayo nagpapaghanap, magugulat ka sa binibigay ng Panginoon. Amen po? Ganun po. Ganun po ang effect pag po, ang Lord po yung hinahanap natin. Po, siya po yung hinahanap natin. Siya yung magpapasaya sa atin if He is our all in all. Sabi nga sa awit 23 verse 1, Awit 23 verse 1. Ang Panginoon ng aking pastor, hindi ako magkukulang. amen. O diba? Pag ang Lord yung pastor natin, hindi tayo magkukulang kahit ano daw po. Kapag God can provide all our needs in all aspects. Bakit? Siya ang may-ari ng lahat eh. Parang hindi niya may-provide kung ano yung gusto natin. Di ba ba? Siya ang may likha ng lahat, kaya siya ang may-ari ng lahat. Kaya kaya niya i-provide kung ano ang kailangan po natin. Amen po? Yan po yun. Kaya dapat makontento po tayo sa presensya ng ating Panginoon. Sabi sa awit 37 verse 4, sana yun ko nakita. Sabay, okay lang. Ito na lang yan. Awit 37 verse 4, sa Panginoon mo hanapin ang kaligayahan at ibibigay niya sa iyo ang ninanais. Amen. O, ano yung nais po natin? Kanino daw po natin hahanapin? Sa Diyos. Siya po. Kaya yung kaligayahan natin, dapat sa kanya natin hinahanap para nang sa gano'n, matanggap po natin, pakita po natin na siya yung talagang kailangan natin sa buhay natin.
bahala na siyang magbigay kung ano. Diba, kailangan malugod mo muna siya eh. Di ba pa, sa mayat, di ba, pag nilalambig ka ng mga anak mo, binibigay mo ko anong kayo. O, di ba? Ganun din po yung tatay natin. Pag sa kanya, siya yung hinahanap mo, nararamdaman niya na, ay, ako yung kaligayahan ng anak mo ito eh. Hindi na nabigyan. Yan po ang ating Panginoon, diba? 51st, ano daw pinapastick mo na sa atin? His kingdom and His righteousness. Yung kingdom niya, yun yung pinapahanap sa atin ng Panginoon. Ano kaya niyang gawin? All these things should be added unto us. All, diba? Hindi something lang. Sabi niya, all. Di ba? Sabi niya sa Awit 73, 25 to 26, wala po diyan. Awit 73, verse 25 to 26. Verse 25, walang sino man sa langit ang kailangan ko, kundi kayo lamang. At walang sino man sa mundo ang pinahangat ko maliban sa inyo. Verse 26, manghina man ang aking katawan at isipan, kayo o Diyos ang aking kalakasan. Kayo lang ang kailangan ko magpakayo. Amen. Di ba napakasarap yung, for example, ikaw yung sinabihan niya, sister, mag-ano ka pakiramdam. Sobrang umapo yung kagalakan mo. Yun ang gusto makita ng barinig ng Panginoon mula sa atin, na siya yung talagang hinahanap natin, na siya yung kaligayahan natin. Di ba? Siya yung kailangan natin. Yun ang gusto ng Panginoon na marinig sa atin. Amen po ba? Amen. Po. At dapat na narinig lagi ng Lord sa atin, you're all I need, sabi na kitawit natin, di ba? Ano pa yung kasunod doon, Sister Janine? You're all I need. Ano pa? You're all I ever needed. You're all I want. Di ba? No. Ano pa? Let me know you are here. So, gusto natin na talagang maramdaman ang Panginoon. Kasi siya lang yung talagang kailangan natin. Kung magiging satisfied po tayo kapag alam po natin sumasa atin ang presensya ng Diyos. Kaya dati natin hanapin, di ba? Kung sumasa atin ang Diyos, His grace is always sufficient for us. Siyempre, yung may-ari ng lahat, nasa iyo eh. Kasama mo eh. Di ba? Ikaw na yung kumbaga may-ari ng lahat. Diba, bilang anak, talagang tayo may-ari ng lahat. Amen po? So, ba't di natin na-enjoy? Kasi hindi tayo satisfied. Hindi tayo contented. Pero once na contented tayo, mararamdaman natin lahat yung binibigay ng Lord sa atin. Ma-appreciate natin kung ano yung binibigay ng Panginoon. Sabi nga sa Filipos 4:19, Filipos 4:19, at dahil kayo ay na kay Kristo Jesus, ibibigay sa inyo ng aking Diyos ang lahat ng pangailangan nyo mula sa kasaganaan ng kayamanan niyo. Amen. Yan po yung ang ganda ng mga pangako ng Lord na pwede naman natin talagang hingin sa Panginoon. Talaga pwede natin yung sabihin sa Lord, di ba? Ganyan ka naman. Sabi mo, ibibigay ng Diyos ang lahat ng pangailangan natin kung binibigay natin ang pangailangan ng Lord. Yun po yung condition ng Lord. O, dapat, yung grace is not only in terms of financial, hindi lang in terms of material, but also physical and spiritual ang grace ng Panginoon. O, sabi nga sa 2 Corinthians 12:9. Okay. 2 Corinto 12:9. Ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, sapat na sa iyo ang aking biyaya, dahil ang kapangyarihan ko ay nakikita sa iyong kahinaan. Kaya buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan, nang sa ganoon ay lagi kong maranasan ang kapangyarihan ni Kristo. Amen. Diba? We have the power of God in times of weakness. Kung kailan tayo nanghihina, may kapangyarihan, may kalakasan ang Panginoon na binibigay po sa atin. Yun po yung mahalaga doon na sa panahon ng kahinaan, physically, spiritually, may bibigay na power ang Lord para muli tayo lumakas. Kapag magkitan po ng when the Spirit na sa atin. So yun po yung Diyos dapat natin i-desire
na sumasa atin palagi upang magbusog po yung ating pagkasya po tayo, makontento tayo, at masiyahan. Number 2, ano pa daw po? Bakit tayo dapat nasusiyahan? Because God had promised that He will not leave or forsake us. naniniwala po ba tayo dyan? Amen. Yun, dapat po. Pangako ng Panginoon yun. Sabi nga, kailan ba iniwan o pinabayaan ng mga magulang ang kanilang mga anak? Wala. Anak tayo, anak tayo ng Diyos, di po ba? Kung hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Pero lang po tayo yung mahalo sa kanyang presensya. Tayo ito matalikod. So, hindi po siya yung nagpabaya. Pero nandiyan pa rin siya. Nakatingin pa rin, nakasubaybay pa rin po yan. Sabi nga sa Isaiah 49:14-15, Isaiah chapter 49 verse 14 to 15. Verse 14, ngunit ang sabi ng mga taga Jerusalem, pinabayaan na tayo ni Yahweh, nakalimutan na niya tayo. Verse 15, ang sagot ni Yahweh, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol niyang iniluwal? Kung meron mang inang lumilimot sa kanyang mga anak, hindi ko kayo kalilimutan kahit sandali. Amen. napakabuti ng Amen po ba? Sabi nga talaga yung mga nanay, talaga most of the nanay, hindi pababayaan ang kanilang anak. Kung male man, sabi ng Lord ko, hindi ko kayo kalilimutan kahit sandali. O di po ba? Napakabuti ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Yan. At hindi po sinungaling ang Panginoon. Pag sinabi niya, tutupad niya. Ganun po ang ating Panginoon. Hindi niya tayo kalilimutan, hindi niya tayo iiwanan, at hindi niya tayo pababayaan. Hebrew 13:5-6. Pagkat natin ng Diyos, hindi pababayaan. Verse 6, kaya buong tapang natin sabi ang Panginoon ang pinagpapalala sa ating Panginoon. Amen. O, diba? O, nagmumukhang pera daw po tayo kung puro pera yung nasa isip ko. Kung bukang bibig natin, puro na lang kaperahan. Po, laging nahanap natin. Kahit na oras na ng gawain o araw ng gawain, pag nagkita-kita, pera pa rin pinag-uusapan. Pero kung pag nagkita-kita tayo dito, inaasap, ano kaya sabihin ng Lord? Dapat ganun po yung pinag-uusapan. Yung kahirapan, pagkakaperahan, dapat ang mga topic po natin, laging satisfied tayo, laging yung ginawa ng Lord na kabutihan para nakakapagbigay tayo ng kalakasan sa kapwa po natin. Amen po? Amen. Ayan po. So, because God is with us and everything we have are from God. Kaya dapat tayo ay masiyahan. So, ang paano? How? How to be satisfied in life? Ano ba? Hindi ba satisfied? Amen. Hindi po to be continued. Number 1. Trust and have faith faith in the Lord at all times. Yan, at all times. Ibig sabihin, huwag po kayong makakalimot, huwag tayong makakalimot na mag-trust at magkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoon. Sa lahat ng panahon, magtiwala, huwag mag-alinlangan dahil tapat ang nangako sa atin. Awit 62 verse 8. Rather than the Awit 62 verse 8, mga kababayan, sa lahat ng oras magtiwala sa Diyos. Sa Kanya ilagak ang inyong pasaning. Ngayon dinaranas, siya ang kublihang may dulot na lunas. Amen. Amen. O yan daw po. Kaya meron o wala talaga tayo. If we trust in God, have faith in Him, we can be satisfied. Ganun po eh. Katulad ni Hapa ko. Gasgas na si Hapa ko sa atin eh.
para talagang maramdaman natin na kayang-kayang gawin ng Lord. Kaya-kaya natin gawin dahil nagtitiwala tayo sa Lord. Basahin nga po natin sa Habakkuk 3:17 and 18. Aba po, percent pagkat di namumunga, bulong dito sa hindi. Yung namumunga ang puno ng ubas, kung ang namumunga ng ay nabalam at walang aanin sa mga bukid. Bakit pumatay ang mga tupa sa kulungan at daanan ng salot ang bakahan sa mga silungan. Verse 18, manalig pa rin ako kay Yahweh, ako'y magagalak dahil sa Diyos ang aking kaligtas. Diba? Meron pa bang natira sa kanya? Sa verse 17 na yan? Wala walang aanihin. Mababa lang yung pamumunga. Di po ba? Hindi, wala talaga lahat. As in, wala. Pero ano sabi niya sa verse 18? Mananalig pa rin ako. Magagalak pa rin ako. Dahil, sa Diyos. Siyang kaligtas. Hindi po ba? Basta siya yung kaligtasan natin. Parang pababayaan siya ngayong kaligtasan natin. Kaya niya i-provide ang lahat sa atin. Ako nga po di ba? O bigla lang may tatawag, kumain ka na ba? Nakakatuwa ang Lord. Ito po yun. Kaya po wag po tayo magsawang manampalataya sa ating Panginoon dahil hindi niya po tayo pababayaan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Yun po ang ating Diyos na pinananampalatayan po. Kaya hindi po siya talaga magpapabaya sa lahat ng ating mga pangangailangan. Kung tayo po ay tumutupad din naman sa kanyang mga pinapagawa sa atin. Yun po. Makukuha po ba natin na conditional siya talaga. Kaya dapat po, kung ano yung pinapagawa niya sa atin, yun din po ang gagawin natin. Kung gusto po natin talaga na makuha mo or mabigay sa atin, kung ano yung gusto po natin ibigay sa atin. Yan po. At ano pa daw po? Ano sabi yung sa awit 104, 27 to 28, ano po ang sabi? Awit 104, 27 to Verse 7, lahat sila yung umaasa sa iyo ay nag-aabang. Umaasa sa pagkain na kanila. Verse 28, ang anumang kaloob mo ay kanilang tinatanggap. Meron silang kasiyahan at bukas ang iyong para. Hindi po ba? Kahit daw ano yung kaloob na tinatanggap, hindi yung kasiyahan. Hindi yung bakit konti na, bakit ito lang. Kaya hindi ka masaya. Kasi nagreklamo ka at nag-ahanap ka eh. Ito ba? Dapat lagi po tayo masaya kasi bukas yung palad ng Diyos upang ipagkaloob lahat ng kailangan po. Yung gusto makita ng Panginoon sa atin, kung nasisiya tayo sa konti, hindi siya masisiyahan. Bibigyan ka ng mas marami. More and more. Ang ganun po ang ating Panginoon. Basta lang po, umaasa tayo sa Kanya. And number 2, ano pa daw po, paano tayo dapat ma-satisfy? Number 2, Learn to be flexible. Ayan. So, yan po, flexible po ba tayo? Amen. Pag meron, ubus biyaya. Pag wala, nakatulanga. So, di po ba? Dapat po, hindi po tayo gano'n. Para hindi tayo maubusan. Pero just in case pa talagang naubusan, hindi pa rin po tayo magreklamo. Kumbaga, sabi nga kaya nating mamaluktot pag maikli ang umot. Flexible. Nakakapag-adjust po tayo kung ano man po ang situation. Katulad na lang po yun ng goma eh. Diba? Pwede mo siyang hatakan pag gano'n. Pwede mo siyang hatakin pataas. Kahit saan. Ganun po dapat ang buhay ng Kristiyano para masayang tunay. Diba? Kahit sa kadaling ng Lord, okay lang. O dito, okay lang. O wala, okay lang. O dito ba? Ganun po dapat ang buhay na. Because life is a will. Ang buhay daw ay parang gulong. O yung gulong ba, lagi lang nakaka-standby dyan. Mapaplat po yun. So, dapat ang gulong umiikot.
So, there are times talagang nasa baba tayo. Yun ang tinitignan ng Lord pag nasa baba ka ng ano ngayon ang reaction mo. Yung pag nasa taas ka, nagmamalaki ka naman. Diba? Kaya ano gagawin ng Lord? Baba ka talaga. So yun po, dapat kung nasa taas na tayo, maintain pa rin natin yung kababaang loob para hindi tayo ibaba ng Panginoon. Kung nasa ibaba naman tayo, marunong tayong magtiis. Kasi iyaakit ka ng Lord. Yun po yung gusto makita ng Panginoon sa atin. Po, hindi tayo nananatili nasa ibaba, yun nga, magibang flat ang gulo. Flat yung point natin, flat yung trust natin. Wala talaga, hindi talaga aandak. Di po ba? Kaya palagi mong may pag-asa sa Panginoon. Pwede tayong mapunta sa taas. Kung nakikita ng Lord yung satisfaction natin. Yung joy natin, yung pagkalakan natin sa ano mo binibigay niya, sigurado i-akit tayo ng Lord. Ang pinakamaganda pag-akit sa lahat. Di po ba? Ayan po, kaya learn to be flexible in every situation. Sabi sa Philippians 4, 11b to 13. Philippians 4 verse 11b. Natutunan ko ng masiyahan maging anuman ang aking kalagayan. Verse 12, naranasan ko na ang maglikaws. Naranasan ko na rin ang managana. Natutunan ko na ang sekreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, ang malagana o ang mabigat. Verse 13, ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin. Amen. Diba? Kaya po ba natin yun? Amen. Yes. Dapat ganun po tayo. Kagaya ni Apostol Pablo. Mayaman po siya talaga. Educated siya. Pero bago dumaan siya sa ganun, may kahirapan. Pero mapagtiis na niya yun. Hindi yung, di ba, may mga mayaman, pag dumating sa hirap, ang dami reklamo. Di ba? Pero siya hindi eh. Dahil sa Panginoon. Dahil alam niya, through the strength of the Lord, kaya niyang gawin. Kaya niyang magtiis. Kahit saan siya padaanin ng buhay ng Panginoon. Dapat ganun po tayo. Hindi tayo lagi sabi nga the bed of roses. Dahil yung roses, may tingin. Amen? Amen. Bigyan ka ng bed of roses, meron tingin. So, meron pa rin kahirapan ang mararanasan. Hindi po ba? Yun po yun. Kaya dapat po, nandun tayo lagi sa kung ano yung bibigay ng Panginoon. Lagi tayong masaya. Huwag tayo magreklamo. Dapat matuto tayo, sabi pa, maging flexible po tayo na po at gumawa at kumilos din tayo. Hindi naman tayo lang aasan, maghihintay lang tayo ng bagsak yan, ng pagkain or whatever. Kailangan din naman po tayo na gumagawa, kumikilos. Pero hindi naman at all times, doon lang ang focus po natin. Gumagawa din tayo para sa Panginoon. Kumikilos din tayo para sa Panginoon. Dapat may oras po tayo palagi. Hindi ko yung maghihintay lang tayo ng flash at wala tayong ginagawa. Amen po? May kaloob na lakas ang Lord para sa atin, para magamit natin maghanap buhay at the same time maglingkod sa kailangan may oras tayo, may panahon tayo para sa Panginoon. Lalo na nga po tayo mga workers. Naglalaan talaga tayo ng oras para sa Panginoon. And be sure na hindi po natin na-neglect ang mga ministry na pinagkatiwala sa ating Panginoon. Yun po yung tinitignan ng Panginoon. Hindi yung isa-set aside mo yung ministry mo para lang sa trabaho. Hindi po masaya. And life fully surrender to our Lord is something to sacrifice. Kailangan tayo isakripisyo. Pag gusto natin talaga na ma-surrender yung buhay po natin sa Panginoon. Kailangan tayo may panahon para pasanin ano man yung task na gusto niya ipapasan sa atin. Ano man yung gusto niya ipagawa, dapat magawa po natin. Amen po. Di ba sa trabaho, talagang hindi ka uuwi, hindi mo nagagawa yung pinapagawa sa'yo. Ganun din po dapat sa Lord. Hindi yung sa Lord mo na just set aside natin sa Lord dahil sa trabaho. Kaya mong tapusin yung sa Lord, hindi. Dapat hindi. Kung gusto natin talaga ng buhay na masaya,
kontento buhay, unahin natin ang Lord. Amen po ba? So, hanggang sa kanyang pagbabalik, dapat makita po ng Lord sa atin. Sabi sa Matthew 16:24, Matthew 16:24, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Amen. Amen po, diba? Meron talagang proofs na pinapapasan ang Lord sa atin. At bago tayo makasunod sa Kanya, kailangan magawa kung mga natin yung pinapagpapasan. May isasakripisyo po talaga tayo sa buhay. Para na sa ganon, masatisfy po tayo. At kapag kontento tayo, nasiyahan tayo, sabi ko nga, ang Lord hindi makukontento. Bibigyan niya talaga po ang gusto po natin. Kung ano yung kailangan natin. O ano yung resulta pag satisfy tayo sa buhay? So, And achieve the best life that God has planned for us. the best life. Yun po yung plano ng Lord sa atin. So, paano mangyayari yung plano ng Lord? Be satisfied. Ma-achieve po natin yun. Mapapasaatin po natin yung overflowing blessing ng Panginoon na po kaya niya ibigay basta nakikita niya kontento tayo, nasisiyan tayo sa buhay at sa paglilingkod sa Kanya. Sabi sa Jeremiah 32:19, Jeremiah 32:19, napakaganda po ng mga plano nyo at kahanga ang mga gawin nyo. Nakikita nyo ang lahat ng ginagawa ng mga tao at ginagantihan nyo ayon sa mga pag-uugali at gawa nila. Amen. kasi sa ginagawa natin ugali. Kaya pag nareklamo tayo, kahit gumagawa tayo sa utusan ng Lord, nagre-reklamo ka naman. Diba? Kailangan makita ng Lord talaga yung satisfaction natin sa buhay. Sabi ginagawa niya sa atin, sabi binibigay niya sa atin, yun yung gusto ng Lord na maramdaman niya na binibigay natin sa pagkakas natin. Kaya yun sa atin, diba? Ginagantihan niya sila ayon sa mga pag-uugali at gawa. Itunda natin yung character, kaya nga nasa character tayo for the whole year. Yun ang gustong matuwid ng Panginoon. Pag tayo maging satisfied, kung di maging satisfied po tayo. Dahil sa Lord, lahat, kung ano man meron tayo, galing yan lahat sa Lord. Dito ba? Kaya dapat nasasatisfied po tayo. Nakikita po ng Lord yun. Na kung tayo po ay mapagpasalamat, meron o wala, marunong tayo magpasalamat, ang Lord po hindi tayo pagpapalamat sa buhay. Naranasan niyo na po ba yan? Yes. Opo. Naranasan po natin yun po na kahit nahihirapan tayo, conflict po yung work natin, alam ng Diyos yan na kahit gaano kahirap yung ginagawa po natin, inuna pa rin natin siya. Alam po ng Panginoon yan, kaya pinagpapala niya po tayo. Sinasagawa niya yung planong hinagla niya para sa atin. Hindi na didefeat yung kanyang plans. Hindi yung nakaisang tabi lang ang plano ko pagbigay, kaso hindi naman sumusunod to. Hindi ba naglilingkod to? Hindi na pa sa atin. Hindi natin na-achieve ko ano yung plano ng Lord sa atin. So let us always acknowledge the goodness of God. Is God good? Hindi po na. Dapat ganun po tayo. Sabi, paano natin ma-acknowledge yung goodness ng Lord? By being contented and satisfied in life. A life that is truly surrendered to Him. Yun po. Last verse po natin, last verses natin sa awit 22, 25 to 26. Ang sabi po, ano dapat natin ginagawa? Ginawa mo'y pupurihin sa dakilang nakapulungan, harapan ng susunod ang alipod mo hira. Ang panatanahan mo alipod ay verse 26. Ang naghihirang ko ay sasagana sa pagkain, mga lumalapit kay Yahweh, siya ay pupurihin. Maging sagana nawa sila at laging mapagpala.
Amen. So, ganun po ang ating Panginoon. Pag tayo po ay nakahandog yung buhay po natin sa Panginoon. Tayo po ay naglilingkod sa Kanya. Masunurin tayo sa Kanya. Hindi daw nagpiling cross ay sa Kanya. Amen po ba? Amen. Gusto po ba natin yan? Siyempre naman, di ba? So, ano yung kalagayan natin sa buhay ngayon? Makontento lang po tayo. Darating din yung oras na talaga sasagana po tayo. So, yun, kumbaga, hinahanda lang ng Lord tayo para pag nung nagpasaganaan, alam natin i-handle. Diba? Kaya dahil magsihan tayo, darating po yung panahon, kapag may Diyos tayo na hindi nagpapabaya. He is our, ang God natin, He is our Jehovah Jireh. Ano daw po yung Jehovah Jireh? Our provider. Ano pa ang ating Diyos? Jehovah Rapha, our healer. Ano pa po? Jehovah Shalom, Ano pa daw? Jehovah Nissi, our banner. And Jehovah Shammah, He is with us. nasa inyo pa ba ang Lord? Amen. Nasa atin po ba ang Diyos? Amen. Yan po, na ibig sabihin, kasama natin palagi ang Diyos. Pag kasama mo siya, isusupply niya ba yung kailangan mo? Amen. Amen. Diba? Eh, kasama mo siya lang ang paghihirapin ka niya. Yun nga lang, dapat lagi mo siya kasama. Kaya nga, Jehovah Shammah. Shammah. Kasama natin siya lagi. Amen po? Amen. God bless us po. Pagpalayo tayong lahat ng Panginoon.